Kumusta mga kasaliksik? Sa patuloy na pag-init ng tensyon sa South China Sea, isa sa pinakamalaking dahilan ng pangamba ng mga karatig bansa at maging ng mga pandaigdigang kapangyarihan ay ang walang kapantay na military build-up ng China sa rehiyon. Ang People's Liberation Army Navy o PLAN ng China ay ngayon ay itinuturing na may pinakamalaking naval fleet sa buong mundo base sa bilang ng mga barko. Sa kasalukuyan, mahigit sa 370 barko ang nasa ilalim ng PLAN at kabilang dito ang ilan sa pinaka-advanced na warship sa kasaysayan ng China. Sentro sa kanilang naval prowess ang 3 aircraft carriers, ang Liaoning, ang Shandong at ang pinakabagong Fujian. Ang Fujian ay lalo nang pinapansin dahil sa kanyang cutting-edge na electromagnetic catapult system na nagpapabilis at nagpapalakas ng paglipad ng mga fighter jet mula sa carrier deck. Isang teknolohiyang dati ay eksklusibo lamang sa mga bansang gaya ng Estados Unidos. Hindi lang ito usapin ng bilang. Ang PLAN ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang amphibious at submarine capabilities. Ang Type 075 at Type 076 amphibious assault ships ay kayang magsakay ng daan-daang sundalo, armored vehicles, at maging mga drone na kayang maglunsad ng sabay-sabay na atake sa lupa, himpapawid at dagat. Ang pagdaragdag ng mga nuclear-powered submarines, partikular na ang Type 095, ay nagbibigay ng matibay na strategic deterrence laban sa anumang bansang magtatangkang hamunin ang kanilang mga territorial claims. Ang mga submarino na ito ay hindi lamang para sa surveillance at intelligence gathering. Kaya rin nilang maglunsad ng ballistic missiles na kayang magdulot ng pinsala sa malalayong target, kabilang ang mga naval strike groups ng mga dayuhan. Sa himpapawid, hindi rin nagpapahuli ang China. Ang People's Liberation Army Air Force o PLAF ay nagpamalas ng kanilang determinasyon na magpakitang gilas sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga pinakamodernong fighter jets sa kanilang arsenal. Ang J-20 stealth fighter na tinaguriang katapat ng American F-22 Raptor ay idinisenyo para sa air superiority at interception missions. Hindi lang ito limitado sa mga dogfight. Kasama sa kanilang hanay ang J-16 fighter bombers na kayang magsagawa ng precision strikes at ang H-6 long-range bombers na may kakayahang magdala ng cruise missiles at precision-guided munitions. Para mapanatiling ligtas ang mga air asset na ito, may nakapwesto ring HQ-9 surface-to-air missile systems na nagiging backbone ng kanilang integrated air defense. Ang kombinasyon ng advanced fighters at missile defenses ay nagbibigay sa China ng malawak na kontrol sa airspace ng South China Sea at ng kakayahang pigilan ang mga potensyal na interbensyon mula sa labas. Ngunit hindi nagtatapos dito ang panta mula sa China. Isa sa pinaka-pinag-aaralang aspeto ng kanilang military posture ay ang kanilang missile arsenal. Ang PLA Rocket Force na dating kilala bilang 2nd Artillery Corps ay nagmamay-ari ng iba't ibang klase ng ballistic at cruise missiles. Pinakatampok dito ang DF-21D na kilala sa bansad na carrier killer dahil sa kakayahan nitong targetin at wasakin ang mga aircraft carriers sa malalayong distansya. Kasama rin sa arsenal ang YJ-12 supersonic cruise missile na dinisenyo para sa anti-ship warfare. Ang mga sandatang ito ay bahagi ng tinatawag na area denial strategy ng China, kung saan nagtatayo sila ng kapabilidad para pigilan ang pagpasok ng mga dayuhang puwersa sa mga pinagtatalunang teritoryo. Sa simpleng salita, layunin nilang gawing napakamahal at mapanganib para sa ibang bansa na subukang hadlangan ang kanilang mga operasyon. Isa pang makapangyarihang elemento ng Chinese military expansion sa South China Sea ay ang pagtatayo ng mga artificial islands na naging forward operating bases para sa kanilang naval at air assets. Ang mga dating reefs at shoals tulad ng Fiery Cross Reef, Mischief Reef at Subi Reef ay ginawang malalaking isla na may airstrips, radar installations, missile systems at deep water ports. Ang mga base na ito ay nagsisilbing jumping-off points para sa surveillance, military patrols at rapid deployments. Bukod dito, nagbigay ang mga ito ng logistical advantage sa China dahil hindi na nila kailangang umasa sa mainland bases para sa resupply at maintenance ng kanilang mga barko at eroplano. Ibig sabihin, kaya nilang mag-maintain ng persistent presence sa rehiyon.
araw-araw at taon-taon na halos imposibleng tapatan ng kanilang mga karibal sa rehiyon. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng pinakamalaking naval fleet sa mundo, advanced amphibious at submarine capabilities, state-of-the-art air force, cutting-edge missile arsenal, at strategically positioned artificial island bases ay nagbigay sa China ng unprecedented military leverage sa South China Sea. Ang mga kapabilidad na ito ay hindi lamang sumasalamin sa intensyon ng China na ipagtanggol ang kanilang territorial claims, kundi nagbibigay din ng malakas na signal sa pandaigdigang komunidad na handa silang lumaban para mapanatili ang kanilang posisyon bilang regional power. Habang lumalakas ang kanilang puwersa, ang tanong na patuloy na bumabalot sa mga usapin sa rehiyon ay ito: hanggang saan ang kayang gawin ng China para maabot ang kanilang geopolitical ambitions? At ano ang magiging kapalit nito sa pandaigdigang seguridad? Sa ngayon, malinaw na ang kanilang military posture sa South China Sea ay hindi lamang isang demonstrasyon ng lakas, kundi isang matinding hamon sa status quo ng International Maritime Order. Habang tumitindi ang tensyon sa South China Sea, hindi lamang sa pamamagitan ng advanced weaponry at warships, ipinapakita ng China ang kanyang lakas. Isa sa pinakamakabago at mabisang taktika na ginagamit nito ay ang tinatawag na Gray Zone Operations, isang estratehiya na hindi umaabot sa ganap na digmaan, ngunit sapat na para lumikha ng presyur sa mga katunggaling bansa. Sa pamamagitan ng paramilitary forces, Coast Guard vessels at militia fishing boats, unti-unting pinapalawak ng Beijing ang kontrol nito sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang mga barkong ito, na madalas ay tila inosenteng mangingisda lamang, ay nagsisilbing mga paunang tauhan para mag-establish ng presence sa mga disputed zones. Sa ganitong paraan, naiiwasan ng China ang matinding diplomatic backlash na karaniwang dala ng overt military deployment, habang patuloy nitong naitatayo ang mga infrastruktura at outpost sa mga coral reef at shoals. Hindi lamang basta-basta ang paggalaw ng China. May sinusunod itong malinaw na phased offensive strategy na mas kilala bilang slice-by-slice strategy. Inuuna ng Beijing ang mga maliit at mahihinang target. Kadalasan ay mga hindi binabantayang teritoryo na hindi kayang magbigay ng malakas na depensa. Kapag nakauha na ng foothold, saka ito magpapatuloy sa mas komplikadong operasyon sa mga sensitibong lugar. Halimbawa, unang binubuo ang mga artificial island sa mga reef na walang permanenteng residente, tapos unti-unting lalawak sa mga isla na may mas malaking geopolitical value. Sa bawat tagumpay, nagkataon ng China ng psychological at strategic momentum. Pinapakita sa mundo na kaya nitong magmaneho ng mga pagbabago sa status quo nang hindi kinakailangan ng full-scale conflict. Ang ganitong phased approach ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong magsanay ng kanilang mga tauhan, mag-deploy ng mga bagong sistema at suriin ang reaksyon ng international community bago tumuloy sa susunod na hakbang. Isa sa mga pinaka-importanteng aspeto ng estratehiyang ito ay ang pag-iwas sa unified response mula sa mga kaalyadong bansa. Sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kanilang mga aksyon, naiiwasan ng China ang sabay-sabay na galaw ng mga katunggali. Halimbawa, kung isang isla lamang ang apektado, madalas na hindi agad makakaorganisa ng collective action ang mga bansang tulad ng Philippines, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Bukod pa rito, sinisikap ng China na manipilahin ang narrative ng bawat insidente bilang self-defense o sovereignty protection na nagpapahirap sa international actors na magbigay ng iisang posisyon laban sa kanila. Ang diskarteng ito ay lalong epektibo sa mga forum tulad ng ASEAN, kung saan madalas hati ang mga miyembro pagdating sa China policy. Ang resulta, nagkakaroon ng inertia o kawalan ng galaw mula sa regional bodies na sanay may kakayahang pigilan ang unilateral na aksyon. Gayunpaman, hindi nawawala ang panganib ng escalation. Ang presensya ng Estados Unidos, Japan, Australia at India sa Indo-Pacific region ay laging nakaabang sa anumang senyales ng military conflict. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng kanilang Freedom of Navigation Operations o FONOPS, ay nagpapanatili ng regular na naval at aerial patrol sa South China Sea. Ang mga alyansa nito sa Japan at Philippines ay nakapagbibigay ng legal na obligasyon para magbigay ng suporta sakaling magkaroon ng armadong komprontasyon.
Sa parehong paraan, may mga security arrangement din ang Australia at India na maaaring magbunsod ng mas malawak na military response. Ang tinatawag na Quad, tinagsamang grupo ng Estados Unidos, Japan, Australia at India, ay lalong nagiging aktibo sa pag-address ng regional security issues at hindi malayong magpatupad ito ng collective diplomatic pressure o maging military cooperation kung sakaling sumiklab ang tensyon sa rehiyon. Bukod sa mga bansang ito, importante ring isaalang-alang ang papel ng ASEAN. Bagamat madalas hati ang mga opinyon sa loob ng ASEAN, ang agresibong galaw ng China ay nagkakaroon ng epekto ng unti-unting pagbubuklod ng mga miyembro para sa collective stance. Nakita na sa ilang ASEAN statements ang paglalahad ng pagkabahala sa militarization ng South China Sea at ang pagsuporta sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang ASEAN, kahit limitado ang military capacity, ay may mahalagang papel sa diplomatic arena bilang kolektibong tinig ng rehiyon. Kapag nagtagumpay itong bumuo ng mas unified na paninindigan laban sa China, lalo ang lalakas ang diplomatic pressure na maaaring makabawas sa freedom of action ng Beijing. Ang kabuuan ng estratehiya ng China ay nagpapakita ng napakakalkulado at multi-layered na approach. Hindi sapat para sa Beijing na manalo lamang sa military battlefield. Kailangan itong tiyakin na ang bawat hakbang ay politically sustainable at economically advantageous. Habang patuloy ang paggamit ng gray zone tactics, slice-by-slice advances, at deliberate avoidance ng international backlash, palalim ng palalim ang impluensya ng China sa South China Sea. Ngunit kasama ng bawat tagumpay ay ang lumalaking panganib ng overreach. Ang mas madalas na close encounter sa pagitan ng Chinese forces at US military aircraft, tulad ng mga insidenteng naganap ilang metro lamang ang pagitan, ay nagpapakita ng volatile na sitwasyon na kahit maliit na maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng military escalation. Sa kabila ng lahat, nananatiling tanong kung hanggang saan kayang itulak ng China ang kanilang agenda bago makaharap ng malakas at pinagsamang resistance. Ang mga darating na taon ay magiging kritikal, hindi lamang para sa regional stability, kundi para rin sa global security. Lalo na kung ang balanseng pinananatili ngayon ay biglang mabasag ng isang hindi inaasahang insidente. Habang pinagmamasdan ng mundo ang bawat galaw ng China sa South China Sea, ang pag-unawa sa likaw ng kanilang estratehiya ay nagiging mahalaga para sa paghubog ng mga tugon at pulisiya na magtatakda ng kinabukasan ng rehiyong ito. Sa patuloy na pagsulong ng China sa South China Sea, malinaw na hindi lamang ito usapin ng military might, kundi ng masalimuot na stratehiya na nagtataglay ng mga kalkuladong benepisyo at mabibigat na panganib. Sa short-term perspective, napakalaki na makukuha ng Beijing mula sa pagpapatibay ng territorial control. Ang South China Sea ay tahanan ng napakalawak na oil at gas reserves at mahalagang pinagkukunan ng fisheries na sumusuporta sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang pagkakaroon ng kontrol sa mga resources na ito ay hindi lamang nakakatugon sa domestic demand, kundi nagiging sandata rin sa geopolitical bargaining. Gayunpaman, kasabay ng mga benepisyong ito ang banta ng diplomatic isolation at economic sanctions mula sa international community. Ang agresibong aksyon ng China ay patuloy na nag-uudyok ng pag-aalala sa mga kalapit na bansa at sa mga global players na maaaring mauwi sa mga hakbang na lalong magpapahina sa ekonomiya at international standing ng Beijing. Ang isa pang critical na dimensyon ng sitwasyon ay ang epekto nito sa Belt and Road Initiative o BRI, isa sa cornerstone foreign policy projects ng China. Ang BRI ay naglalayong lumikha ng global network ng infrastructure at trade routes na magkokonekta sa Asia, Africa at Europe. Ngunit kung lalala ang tensyon sa South China Sea at maapektuhan ang mga pangunahing shipping lanes, maaaring bumagal ang pag-usad ng mga proyekto sa ilalim ng BRI. Ang mga partner countries na dati sabik sa Chinese investments ay maaari maging maingat o magdalawang isip, lalo na kung makikita nilang nagiging destabilizing force ang China sa rehiyon. Ang pagkasira ng tiwala
ay maaaring magdulot ng setbacks na lalampas pa sa regional level at makaapekto sa pangkalahatang global ambitions ng Beijing. Hindi rin maikakaila na may mga operational vulnerabilities na kakabit ang kasalukuyang military posture ng China. Bagaman kahanga-hanga ang kanilang naval at air capabilities, mahirap isagawa ang simultaneous multi-front attacks laban sa mga bansa tulad ng Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia. Ang logistical requirements ng ganitong operasyon ay napakalaki, mula sa pag-supply ng pagkain at fuel hanggang sa maintenance ng mga barko at eroplano at ang pagtiyak ng sapat na intelligence support. Ang risk ng resource overextension ay napakaas. Kapag pinilit ng China na lumaban sa maraming fronts sabay-sabay, malalagay sa panganib ang kanilang supply lines at maaaring mabawasan ang operational effectiveness. Ang naturang hakbang ay magbubukas ng maraming puwang para sa pagkatalo at magdudulot ng kawalang tiwala sa kanilang military leadership, pati na rin sa political leadership ni Xi Jinping. Sa pandaigdigang eksena, hindi maikakaila ang posibilidad ng global backlash. Ang Estados Unidos at mga kaalyado nito tulad ng Japan, Australia at India ay may sapat na kapasidad para magpatupad ng military measures, mula sa freedom of navigation operations hanggang sa pagpapadala ng carrier strike groups sa rehiyon. Bukod dito, may kakayahan din silang magpataw ng economic measures tulad ng targeted sanctions, trade restrictions, o export control sa critical technologies. Ang ganitong collective response ay maaaring magpahina sa mga long-term ambitions ng China, kabilang na ang kanilang pagsisikap na maging pangunahing economic at military power sa buong mundo. Ang reputational damage na dulot ng coordinated global backlash ay mahirap sukatin, ngunit tiyak na magdudulot ito ng domino effect sa mga economic partnerships, diplomatic relations at domestic stability. Dahil dipo, mas pinipili ng China ang incremental expansion kaysa full-scale escalation. Ang gradual na pag-expand ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na itest ang international response at i-calibrate ang kanilang mga hakbang para maiwasan ang catastrophic backlash. Ang ganitong approach ay nakaayon sa kanilang long-term goals, mapanatili ang stability sa domestic front, mapalawak ang strategic depth sa region, at makamit ang gradual ascendancy sa global hierarchy. Sa pamamagitan ng gray zone tactics at phased offensives, naididiin ng China ang kanilang presensya sa South China Sea nang hindi lumalampas sa threshold ng overt military conflict. Ang strategy na ito ay nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang flexibility. Maaari silang umatras kung kinakailangan o magpatuloy kung makikita nilang mahina ang international pushback. Sa kabuuan, ang mga kalkulasyon ng China sa South China Sea ay isang komplikadong balanse ng short-term gains at long-term risks. Habang patuloy silang kumukuha ng economic at strategic advantage mula sa region, nakasabit ang banta ng international isolation, economic sanctions, operational overreach at military confrontation. Ang kanilang approach ay hindi lamang simpleng ekspansyon. Ito ay isang maingat na padahalo ng aggression at restraint. Ng pagpapalawak at kalkuladong pag-pullback, sa mata ng mundo, ang South China Sea ay nagsisilbing test case ng kung paano nakikipagsapalaran ng China sa ilalim ng pangarap ni Xi Jinping para sa national rejuvenation. Ang tanong ngayon, hanggang kailan magtatagumpay ang Beijing sa paglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng tagumpay at sakuna? At anong uri ng regional at global landscape ang iiwan nito sa mga susunod na dekada? Sa bawat hakbang, ang epekto ay hindi lamang sa Asya, kundi sa buong mundo na patuloy na pinagmamasdan ang bawat kilos at desisyon mula sa Beijing.